Kung ikaw ay medyo bagong gumagamit ng Mac, mapapansin mong medyo iba ang keyboard nito kumpara sa PC. Tinatawag itong Command key, hindi Alt, at may simbolong parang dahon ng treble. Ano ang ibig sabihin ng key na ito at bakit meron ang Mac? Balik tayo sa panahon bago nagka-Mac. Nagsimula ang lahat sa Apple III na nila yon para palitan ang sobrang matagumpay na Apple II. Pinangunahan ni Steve Jobs ang pagdevelop ng produkto at gusto niyang gawing mas madali at intuitive ang karanasan ng mga gumagamit. Dahil tandaan mo, ito ay bago pa magkaroon ng mouse at graphical user interface. Sa halip, command line ang nagtuturo sa computer ng gagawin at kadalasang iba-iba depende sa programa. Para mapadali, gusto ni Jobs gawing standard ang maraming command, kaya hinayaan niya ang team gumawa ng dalawang bagong command key para sa Apple III. Una, may Apple logo na may guhit sa gilid, tinawag na Open Apple Key. Ginamit ito sa mga shortcut gaya ng copy, Apple C, and paste, Apple V, mga command na gamit pa rin ngayon. Ang pangalawa ay solidong logo na tinawag na Closed Apple Key. Ginamit ito para mabilis baguhin ang system settings o display modes. Malaki ang tulong ng mga susi sa karanasan ng gumagamit ng Apple III pero nagkaproblema ito sa hardware gaya ng sobrang init at mataas na presyong $4,000 at $300 kaya hindi ito nabili ng karamihan. Kahit nabigo ang Apple III, nagtagumpay ang command keys nito at dinala ang Closed Apple Key sa susunod na proyekto ni Steve Jobs na Lisa. Kahit na wala siyang control sa pagpapatupad ng key dahil sa huli ay tinanggal din siya sa proyekto. Lumipat si Jobs sa Macintosh at napansin ang isang di niya nagustuhang bagay sa operating system. Kapag tiningnan ang mga utos sa drop-down menu, isinama ng team ang shortcut nila, gaya ng Apple C para sa copy. Ibig sabihin, laging lumalabas ang Apple logo sa halos lahat ng menu line. Sabi niya, masyadong maraming Apple sa screen. Nakakatawa na, inaabuso na natin ang paggamit ng Apple logo. Kailangan nating itigil yan, kaya para hindi mawala ang iconic na dating ng logo ng kumpanya, binigyan ng trabaho ang kanilang graphic designer na si Susan Kerr na gumawa ng bagong icon para sa command key. Mas gusto niya ang mga simbolong kahawig ng pamilyar na bagay sa gumagamit. Kaya nagsimula si Kerr sa pag-eksperimento gamit ang iba't ibang bagay na may kaugnayan sa kapangyarihan tulad ng badge ng pulis, 7 at maging ang 10 utos. Pero parang wala talagang bagay. Habang naghahanap ng inspirasyon, nag-browse siya sa diksyonaryo ng mga simbolo at doon nakita ni Kerr ang simbolong tinatawag na feature. Ginamit na ito noon sa Nordic na bansa para tukuyin ang campsite o lugar na interesante, ngunit ayon kay Kerr, maaari rin itong mga hulugan ng highway na hugis dahon ng treble na tumutulong sa paglalakbay. Kaya't ipinakita niya ito sa team ng Macintosh na agad namang nagustuhan ito, pati na rin si Jobs. Isang natatanging simbolo itong maaaring iguhit sa 16x16 pixel na resolution. Idinagdag ito sa Macintosh noong 1984 at mula noon ay laging kasama sa bawat modelo. Pagkalipas ng 2 taon matapos mawala si Steve Jobs, nagkaproblema ang Apple. Gumagawa sila ng bagong keyboard na kailangang maging compatible sa parehong lumang Apple II at sa bagong Macintosh. Subigong sabihin kailangan itong magkaroon ng Apple key at command key. Buti na lang pareho lang gamit nila kaya pinagsama ng Apple ang dalawang simbolo sa isang key. Patuloy na ginamit ng Apple ang hybrid na command key kahit bumalik na si Steve Jobs na nakakagulat. Hindi natakot si Jobs na gawing 4 lang ang produkto ng Apple at pinayagan si Jonathan Ive magdisenyo ng bagong keyboard at mouse para sa iMac pero hindi binago ang command key. Kung tutuusin, may saysay ito. Hindi naman Apple logo sa keyboard ang reklamo niya. Naglagay pa nga siya ng 2 sa Apple III, kundi sobra raw ang logo sa drop-down menu. Isang problemang nasolusyonan na sa original na Macintosh. Maya sa loob ng ilang taon, yung mga keyboard ng Mac ay mayroong key na may Apple logo at command symbol. Kaya hanggang ngayon, may mga Mac user pa rin nagsasabing Apple C at Apple V para sa copy at paste kahit na command C at V na ito. Noong 2007 lang, tuluyang pinalitan ng Apple ang logo sa key ng salitang command, kaya mas malinaw na sa mga user ang gamit ng button na iyon. Kahit na inis ang ilang Apple fans, kailangan talaga ang pagbabago na ito. Noong mid hanggang late 2000 is lumakas ang benta ng Mac at karamihan ng customer ay mula sa PC. Hindi klaro ang layunin nito para sa bagong users, lalo na sa galing Windows. Ang PC keyboard ay may Windows key. Pindutin ito para lumabas ang Start menu. Kung ito ang nakasanayan mo, aasahan mong bubuksan din ng Apple key sa Mac ang kaparehong menu. Baka yung may Apple logo na tinatawag na Apple menu pero hindi yun ang gamit nito.
Medyo kakaiba rin na yung ibang modifier keys tulad ng Shift, Control at Option ay nakasulat ang buong pangalan habang hindi ganun para sa Command key. Kaya tinanggal ang Apple logo sa Command key at pinalitan ito ng salitang Command para mawala ang kalituhan at naiwan sa atin ang disenyo na kilala natin ngayon. Bakit kailangan pa ng key na ito? Hindi naman kailangan ng iPhone at iPad, bakit kailangan pa ng Mac? Ang dahilan ay kung paano tayo nakikipag-ugnayan at gumagamit ng bawat device. Bahagi ng magic ng iPhone at iPad ay ang kanilang touchscreen interface na nagtanggal ng pangangailangan para sa modifier keys. I-highlight lang ang teksto gamit ang daliri tapos itap ang command para makopya at ma-paste. Pindutin lang ng matagal ang letra para makita ang mga special na character. Sa Mac, ginagamit ang Option key. Hindi mo na kailangan mag-alala sa pag-quit gamit ang Command queue, iwan mo lang ang app kapag tapos ka na. Ngayon marami na sa mga tampok na ito ay nasa Mac OS, kaya pwede nang hindi gumamit ng modifier keys sa karamihan ng gawain. May malaking benepisyo sa paggamit nito. Bilis, nang gumawa ng keyboard case para sa iPad, sinadyang isama ng Apple ang Control, Option at Command na mga key. Kahit pwede kang mag-tap sa screen para mag-copy at paste, mas mabilis pa rin gamitin ang modifier key shortcuts. Lalo na kung sanay kang mag-type nang hindi tumitingin sa keyboard. Isipin mo nung tinanggal ng Apple ang Escape key sa MacBook Pro at pinalitan ng touch bar. Magandang ideya sana iyon, pero reklamo ng mga gumagamit ang software button dahil hindi malinaw kung gumana ang pindot, kaya nagkakamali o nadodoble ang pagpindot. Hindi rin komportable gamitin dahil hindi makapagpahinga ang mga daliri. Kaya sa huli, kinailangan muling ibalik ng Apple ang pisikal na escape key na nagpapatunay na ang pagtanggal ng isang bagay tulad ng command key ay makakaapekto talaga sa gawain ng maraming gumagamit, kahit na hindi naman ito technical na kinakailangan. Kamakailan, nagbahagi si Susan Kerr ng mga kwento tungkol sa command symbol at sana raw ay mas makahulugan ito kaysa sa pagiging abstract na hugis lang. Sa totoo lang, natupad ang kanyang hiling. May nag-email sa kanya sinabing sa Scandinavia, ang simbolo ay parang kastilyo na may mga tore, napakaangkop para sa command key. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.